Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. Belay, mukhang ang cozy mo tonight Mukhang Yes, asensado na kasi. medyo umunlad na tayo. Guys, nakita niyo, meron na kaming sopa. Yes. Meron na. Dahil sa patuloy niyong pagsuporta, nakapag-invest na kami sa couch. Kaya ganun. So maraming salamat sa mga sumusuporta and kakahit lang namin ng 400k sa TikTok. So marami pong salamat. Sana wag kayong magsawa sumuporta. And may intro ka ba, Belay? Wala, yun lang. Sabihin ko lang na support lang po kayo para madagdagan naman tong, Oh. madagdagan tong couch, di Sa ba? susunod na panood nyo, meron na to sa gitna. Dalawa pa lang kami ngayon. Para meron kami para sa third person. Kaya ganun. Anyway, ready ka na ba sa kumpisal? Yes. Okay. Confession. Masarap pa ba ako? Hi, I'm 29, female. My partner is 39, male. We have been together in the last 7 years. Minsan gusto ko na makipag-break pero mahirap kasi we are living together and ayoko na bumalik sa parents ko. Plus meron pa kaming binabayarang sasakyan. Bakit ko gusto makipag-break? Kasi kulang ako sa lambing. Sabihin nyo ng OA pero hindi ko alam kung problema ba to ng long-term relationships. Alam ko naman na there will come a time mababawasan talaga ang romansa, lalo na ang sex. Okay lang naman yun, pero 8 months? 8 months na akong walang dilig. I know he's not cheating kasi lagi kaming magkasama. Nasasaktan lang ako nung na-realize ko na parang bakit ako na lang lagi ang nag initiate ng dates, romantic advances, kahit random kisses and hugs. It came to a point na my self-esteem would drop na. Feeling ko baka ang pangit ko na. There are times that my coworkers would hit on me and kahit kapag lumalabas ako with friends, hindi ko sila ine-entertain. Wala akong balak mag-cheat. Pero naisip ko lang, bakit sila na-appreciate yung beauty ko? Before, nagte-thank you ako sa mga ganyang papuri. Pero ngayon, nalulungkot na lang ako. Ngayon, napapaisip talaga ako kung grounds ba to na itigil ang relasyon. Don't get me wrong, hindi problema ang communication. I've been vocal about this na may kasamang pa-cute na tampo. He would say sorry pero wala naman mangyayari. Hindi pa din niya ako nilalambing. Napapagod na ako magpa-cute. Gusto ko lang naman talaga ng lambing. Yung hindi ko kailangan hingiin. Mahirap ba yun? Yun ang confession natin. Wait, kinabahan ako dun sa una mong intro. Yung pagkakasabi mo pala ng, yung pasok pa lang ng... Masarap pa ba? Oo, kinabahan ako. Kala ko kung ano na namang Ang kalaswaan. kalaswaan to. Pero kasi Belay, anong reaction mo doon coming from someone na nasa long-term relationship? Yung ganitong klase ng balanse na sinasabi niyang kulang sa lambing. Ikaw ba bilang babae? Kasi babae to eh. Kung sa'yo ba yon, limbawa parang hindi na nag-e-effort yung guy na para yung lambing. Yeah. For you, is that gonna be something na parang grounds para makipag-break ka? Yeah. But why? Oo, kasi alam mo, honestly, I don't think si ate lang yan. I think maraming ganyan. Oo. I wouldn't say ako kasi mapilit ako eh. So kapag ka nararamdaman kong... mainit ka. Uy, In heat. medyo malamig ka na. Hindi pwede sa akin yun eh. Pero gets ko si ate kasi Yeah. talagang pwede talaga siyang grounds para iwan mo ang isang tao kasi hindi na nare-reciprocate. Yeah. Although hindi mo naman kailangan i-reciprocate every time. Right. Pero yung... 8 months though. 8 months, that's like so tagal. I know. Parang mapapaisip ka na talaga. And sabi niya, sure siyang hindi nag-cheat dahil lagi silang magkasama. How sure are you? Kahit palagi kayo magkasama, magkatabi kayo or whatever, if he wants to, he will. He will, yeah. So, hindi tayo 100% sure kung hindi talaga siya nag-cheat. Ano nga ba yung factor na nagpi-play? Ano ba yun? Alam mo yung, hindi ko alam kung hormone ba yun or guys, don't quote me on this. Alam mo ba yung libido ba yun? Yung ba yung nagpi-play ng role para parang ma-turn on ng isang tao? Kasi 39 lang siya eh. I would, yung guy is 39, si ate 29, so may 10-year gap. But to think, bata pa rin. Para sabihin mong yung libido factor is mababa na. Yeah, that's true. Pero kasi, I think marami ding factors na nagpi-play. Like, tired siya sa work or... Walang gana. Or baka may something siya sa ulo niya. I mean, hindi something sa ulo. What I mean is, meron siya mga iniisip. Yeah. Alam mo, pwede talagang hindi siya nag-cheat eh. Pwede ang factors ng pag-lilo niya, kumbaga sa relationship nila is something personal.
Like, something na Okay. nangyayari sa kanya na hindi niya masabi, hindi niya ma-communicate or whatever. Oo. So, we're not really sure kung ano ang pinagdadaanan din ni Kuya. Yeah. So, hindi rin natin siya pwedeng sabihin. Pangunahan niya. Yeah. Pero kung partner mo to though, at syempre 8 months, tapos sabi mo, wala na, 8 months na. Ano ba? Paano mo siya, pipilitin mo ba siya o hiwalay kayo agad? 8 months, 3 days lang. Joke lang. Hindi. Inangaw, 3 Kasi ako days lagi, lang. para akong si ate, lagi ako nagko-communicate ng feelings Yeah. ko. Well, tama siya sa ginawa niya. And sabi niya, nagsusorry yung guy, pero walang Wala namang actions. ginagawa. Yeah. For me kasi feeling ko medyo dominant kasi ako. Yeah. So, hindi kasi ako pumapayag ng walang action eh. So, Pag- in that case, parang ikaw yung laging parang nag-initiate. Yeah. Okay. So, pag nag-initiate ako, kailangan mong Mag-yes? bumalik. Hindi naman kailangan balikan mo ako, like, hindi lang ng words mo. Kailangan in the next few hours, few minutes, na nagsabi ako sa'yo, you have to make me feel na, Yeah, I am loved. Like you know? yung intimacy dapat nandun. I'm appreciated dito sa Yeah. relationship na to. Kasi hindi ako naniniwala sa words. I mean, that's true. Kasi I feel like isa sa mga parts ng love language din is physical touch. Yeah. And I feel like, yun yung sinasabi ko kanina na kung nasa long-term relationship ka, you would know na parang yung aspect na yun is actually part or Yeah. element siya kung ba't kayo, like, I guess, nagtagal, di ba? Pero, is it possible kaya na sobrang tagal na nila na nagkasawaan na lang? You know what I mean? Like, parang, Yeah, I think oo. kasi 7 years na sila. Ilan nga kayo Yeah. parang Eman? Going 8. Oh, parang ganun Yeah, I din. So, think- 7 years din. I think pwede na nagkasawaan sila in a way, well, in a way na merong hindi nag-effort. Yung yeah. ganyang long-term relationship, medyo mahirap siyang i-balance out. Like, kailangan talaga balikan siya eh. Like, yung two-way relationship. Yeah, kasi hindi talaga siya madali i-keep, i-sustain, lalo kung isa na lang yung nagpapagana. Tama yun. Tama naman. Yeah. Totoo yun. Kasi sabi ko, like, as someone din na coming from a long-term relationship, I feel like yung ganong klase ng intimacy is very vital. Yeah. Para tawag dito, para magtibay. Like, actually, I'm actually wanting to know, coming from, kasi, di ba, ikaw, nasa LDR ka, and obviously, it's not possible to have this type of parang intimacy or physical Yeah. touch. Then, as someone na nasa LDR, how do you guys make that work? Na parang, obviously, wala kayo nung aspect na yun eh. So, paano nyo wino-work out yung parang, okay, kahit wala tayong physical touch, we can still be okay. Paano nyo? Video call, char. Like Joke lang. FaceTime lang. Okay. Oo, FaceTime Kumbaga, lagi lang. kayong magkausap sa Oo. FaceTime. Hindi, pag ganyan, like, Video call. like LDR, you have to make it work. Yeah. We have to compromise. Like, ano yung mga compromises na ginagawa mo? Kasi ang hirap niya na. Pero believe ako kasi, coming from a long-term relationship na, and bata ka pa, which is 25, nagawa niyong mag-workout. Yeah. Yung mga shortcomings na di kayo nakikita personally, yung mga ganun. Ano yung mga ginagawa niyong, I guess, para mag-workout? Kasi different time zones din eh. Yeah. So, pag ganun kami, gigising siyang maaga, tutulog akong late. Tutulog siya ng late, gigising Gising ka ako ng ng maaga. maaga. Alam mo yun, kasi talaga you have to make it work. It doesn't have to be like parang consistent talaga na, gigising ako maaga, ganito para magkausap kami ng matagal. No, kami minsan, gising ako maaga pero tulog naman ako sa video call. Oh, Alam so mo yun? parang nandun lang, nakikita yung like, presence yeah, mo. like, may ginagawa siyang something, nandun lang ako. Yeah. Parang, you just have to show up every day. Hindi Tama mo naman talaga kailangan, mag-usap tayo ng malalim. Pag-usapan tayo na sobrang talagang deep, intimate. No, you just have to be there. Actually, na-appreciate ko nga yun kasi even though na lagi tayong magkasama, like on random times na magkasama tayo, nasa labas tayo, tatawag si paring Eman. And, you know, just the fact na nandun siya. Yeah. Like, during dun sa daily things na ginagawa mo. Actually, that's so nice kasi I feel like ang hirap nun na parang napapagana nyo siya despite all the, yung mga, alam mo na, yung mga hadlang, yung mga bagay na even time zone, tas yung pagod. And like I said, coming back to this, yung intimacy part.
Yeah. So yun, which is actually good. Pero ito grabe naman yung 8 months. Yung 1 month nga lang, sabik ka na eh. Sabi mo nga kanina, ba? 3 days? 3 days. Even that, parang sa akin tansya ko, dun daig pa nila yung LDR. I know. Like, Tapos magka-live-in pa sila. which, yun nga eh. Yun nga yung iniisip kong factor. Kasi parang, pag ba kayo magka-live-in na, since sanay na kayo sa isa't isa, parang wala ka ng longing. Yeah. Alam mo, naisip Oh, ko. yeah, I get it. Yeah. Kasi like, ikaw ba, like, di pa naman kayo nagkasama ni paring Yeah. Eman sa, di ba? So, lagi kayong magkahiwalay. So, pag magkikita kayo, parang, di ko alam kung tamang term is nasasabik kayong makita ang isa't isa. So, parang gusto nyong, parang kamandagin. Hindi, joke lang. Well, kasi, Bessie, pag titingnan mo yung magka-live-in, para sila mag-asawa eh. So, are you Technically, saying yeah. na lahat ng married couples hindi masaya? Like, lahat sila nagkakasawaan? Good point. Di Good ba? point. Yeah. So, I think kasi talagang nasa tao yan eh. Nasa effort ng bawat isa sa relationship yan. It's a matter of choice. Hindi, Tama naman. hindi dahil magkasama kayo everyday, hindi na kayo excited sa isa't isa. Nasa tao yun. Ito, magandang question now that you mentioned yung parang excitement, di ba? Yeah. So, let's just say, syempre matagal lang 7 years. Matagal lang mag-8 years na kayo. How do you make it such that yung relationship nyo is laging exciting pa din, spicy, yung gano'n. Yung parang lagi kayong, I'm so happy to be in this relationship. Like, how do you make it like that? Like, paano nyo ginagawa ni paring Eman yun? Actually, hindi ko alam. Lagi lang kaming happy. Actually, that's true, no? Kasi di kami, like, yung effort namin, it's not something na Grand or diba? whatever. Yeah. I don't know. Lagi lang kami excited mag-usap. Like, masaya lang talaga kayo Masaya lang together. talaga kami. Tapos yung mga dates, di naman kami nakakapag-date, diba? Jollibee nga. Tatawa Yeah, ko. Kwento mo lagi yung kami sineselebrate yung Jollibee. lagi kami Kwento mo. Jollibee po. Kasi, Kahit pag LDR kayo. pag, Sige. like, anniversary namin or whatever, or let's say, may accomplishment siya sa Philippines, may accomplishment ako here, nagja-Jollibee po kami. Sa Magja-Jollibee siya doon, magja-Jollibee ako dito. I think there was a time, maybe Valentine's Day yun. Ay, magka-FaceTime kayo pag Magka-FaceTime nag-Jollibee. kami. Oh, cute. That's cute. Yeah. Umorder ako ng Jollibee night before. Kasi ang Jollibee nag-open siya like 10 a.m. That's gonna be 11 p.m. sa Philippines. That's true. So it's gonna be too late for him. So nag-order na ako night before. Tiniis ko, nasa ref yung Jollibee. Hindi ko kinain. Not even kagat sa burger, hindi ko Yeah. ginawa. The next morning, kinain ko breakfast ang aga. Like 7 a.m. kumakain ako ng Jollibee. Oh. Para lang masabayan yung Jollibee niya. So that's our date. That's so cute. Kasi imagine, parang I feel like totoo yung sinabi mo na hindi mo kailangan gumawa ng something grand para maging happy. Yeah. Yung parang actually totoo yun. Parang if you actually ask me the same question, kami ni Janie is like, how do you spice things up? We basically just don't do anything. Pero kumakain lang kami sa labas. Yung alam mo yung parang you just feel na nasa tamang tao ka. Yeah. And then masaya lang kayo. And hindi mo siya ma-explain kasi it is like a feeling Yeah. na I'm just happy. I don't know how to put it into words. Yung Diba? ganong klase ng Yeah. feeling. Yun yung alam mong masaya talaga kayo eh. Unlike yung, kasi meron akong past relationships before na para lang magkaroon ng excitement, kailangan ko siyang bilhin ng ganito. That's true. Like, Yeah. pinagdaanan mo din ba yon yung ganong klase ng relationship na parang kailangan mo siyang i-please or parang para mapasaya. You have to buy this person something. Well, hindi naman ako ng please or O whatever. ikaw yung piniplease. Pero parang for us, laging okay lang, may gift, may flowers, every celebration may ganito. Kailangan lumabas tayo sa ganito. We have to try this. We have to go to that place. Yeah. Ganun, like, it's tiring, Oo. pero you have to do it to make it work. To make your Otherwise, relationship. Yeah, otherwise, it will go down the drain talaga. Yeah, magkakasiraan kayo. Totoo yun. Ngayon, pag-usapan natin si girl. Sa tingin mo, Belay, as a girl, valid ba yung nararamdaman niya? Yeah, I think so. I think Yeah. valid talaga siya. Yeah, that's true. And to think, she's only 29. Yeah. And paano pa yun kung gusto nilang magka-baby tapos yung guy is parang ayaw makipag sa kanya, no? I think meron pa dyang isa pang factor yung kaya nafe-feel niya na medyo nasa lonely relationship siya is she's 29, he's 39. Live-in partners pa rin sila. Where is it going? It's not like she's young.
Diba? Totoo. And it's not like hindi pa settling age yung si Guy. alam I mo see yun? where you're coming So, from. Okay. maybe yung loneliness na nafe-feel niya sa relationship is not because wala silang intimacy over the last 8 months. Kasi I feel like sa loob ng 8 months, siguro may konti-konti pa yung Yeah. intimacy or whatever. Lambing, yeah. Konti lang. Like, hindi siya makikita. Oo, Pero oo. meron at Yeah. some point. So, I think may factor din na where is it heading? Parang as a girl, what you're trying to say is, may bala ka bang pakasalan ako? Exactly. Kasi may sabi dun, sinabi sa confession na may binabayaran silang sasakyan. So Yeah. I guess, para na silang common law. Yeah. 'Di ba? Exactly. Actually, that's actually fair. I didn't think about that. Kasi nga, if you think about it as a girl, you would think na, holy shit, 29 na ako. Yeah. Kailan ka pa may balak mag-propose or kailan tayo magpapakasal, kailan tayo magsisettle. Yeah. And to think, as a guy, 39 na ako, tangina, wala pa rin akong plano sa buhay ko. Like, what do you think about that though? Like, let's just say, nasa long term ka, and it's been a long time, kayong dalawa, Yeah. pero yung guy na partner mo, parang wala pa siyang balak mag-settle, bibigyan mo ba siya ng, parang, mamili ka? Are we ikakasal ba tayo or maghihiwalay tayo? Kasi ako, plano ko magkaroon ng Yeah. family. Like, as a girl, anong atake mo sa ganun? I think I would. Magbibigay ako ultimatum na sa ganun. Kasi, girls biologically, like may biological clock na tinatawag, it's gonna be super unfair dun sa girl. Yeah. Ang mga lalaki, 70 years old, nakakabuntis pa eh. Oo. Si Robert De Niro lang, may bagong anak. Mag-18 na. Yeah, pero sa girls, it's gonna be unfair dun sa girl Yeah. kung magsistay siya sa dead relationship naman pala. Mm. Alam mo yun, may plans pala siyang mag-family. Yung isa pala, Wala. I'm not ready yet or whatever. Ang grabe, Diba? no? Kasi 7 years na sila sa relationship. So, Yeah. they've been together since she's 22. Yeah. Imagine that. Pinalaki na eh. Di ba? Yeah. Imagine mo, 22, kakagraduate mo lang. 32. Kakagraduate mo lang ng college halos noon. Yeah. Tapos nag-live-in na. Actually, hindi ko alam kung nag-live-in sila right away, but based on this, like, live-in sila right now. Tapos ang ano ko pa dun, actually, gusto kong bigyan ng credit si ate kasi despite the fact na may nagpapakita sa kanya ng initiative, sa labas, hindi Yeah. niya ine-entertain. So, Yeah. loyal talaga siya as a person. And I guess, she's just so lonely na parang, alam mo kasi yung feeling na parang pag ikaw, nagbibigay ka nga ng something and hindi siya nare-reciprocate, you would feel like na parang, Yeah. why do I always give and then I don't receive anything in return? Yung ganong feeling. Yeah, right? that's true. So, nakakaawa din siya doon. Pero believe ako na hindi siya marupok na Yeah. meron dang nagpaparamdam sa kanya tapos kakagatin niya. Kasi I feel like if you think about it, kung uhaw ka na ng 8 months Yeah. or wala kang dilig ng 8 months and ang daming nagpapahiwatig sa'yo, obviously, like, tao ka lang din. Hindi ko sinasabing gina-justify ko to, guys. Hanggat maaari, wag niyong aanahin yung mga temptation na ganyan dahil Yeah. hindi tama yan. So, believe pa din ako dun sa dun sa defense mechanism ni ate dun. To stay loyal. Oo naman. Kasi, pag hindi ka na-appreciate sa isang relationship, minsan ang tendency ng isang tao, Maghanap sa iba. maghanap sa iba eh. Yeah, I know. Di ba yan ang lagi nilang inaano? So, kudos kay ate. Good job, ate. Lalo pa pagka yung hit ka. Yung Yeah. ganun yung mga hinahanap mo. Kung marami nagpapahiwatig dyan, mabilis yun. So, pag-usapan natin si Guy. I feel like si Guy, gusto kong balikan yung ganda ng sinabi mo dun sa yung magsisettle part eh. I feel like si Guy, sabi naman ni ate girl, hindi naman sila nagkukulang sa communication. Yeah. But I feel like hindi niya sinasabi lahat. I think so. You know what I mean? Like, meron Yeah. siyang tinatago na, what's wrong? Kasi I feel like, kasi alam mo yung parang may behavior pattern ng tao, let's say, alam mo na yung behavior patterns ni Emma na pag meron siyang, may something off, you can tell already na hindi normal na ginagawa to Yeah. ng partner mo. So, ma-off ka kagad. So, I feel like, deserve ni ate girl ng explanation as to why ganun yung trato sa kanya ni Guy. And I feel like at 39, you're pretty old enough to actually know, like yung dapat mong gawin tsaka hindi mo dapat gawin. You know, parang ano na lang din yun eh, para sa akin, pagiging patas na lang. Kasi 7 years is a long time. So kung hindi ka pa nga ready talaga mag-settle, you owe that to the girl. Di Yeah. ba? Anong masabi mo doon, Belay?
You owe that to the girl talaga. Kasi para makahanap naman siya, alam mo yung magkaroon siya ng chance. Yeah. Hindi naman niya kailangan makahanap agad, pero yung chance na pwede pa siyang mag-build ng something great, something new, you know, something fresh, and something that's right for her. That's true. Yeah. Ang hirap dun though kasi to start anew at 29. And sinasabi mo na sa girl, meron silang body clock na Yeah. kailangan nilang sundin, especially pag... Body clock ko. Body clock mo sa'yo? Biological clock. Sorry. Body clock yun yung pagising eh. Magtulog. Nag-agree naman ako. Biological clock pala, sorry. Body clock, mali. Biological clock. So, like parang ang unfair lang kasi to start anew at 29, obviously, kung gusto mong mag-settle down, hindi agad posible yun kasi hindi naman nag-work ang relationship na let's say, especially yung mga mature ones na ikakasal ka kagad in like 2 years. Yeah. Like, you know what I mean? Especially, I feel like at this time like at this day and That's age, true. ang mga tao nag-aasawa, 31? Yeah. And yung iba sa kanila, nag-start mga 19, 18. So, kung 29 ka na, most likely, kung aabutin ka ng medyo matagal, let's say, maka 34 ka na. Yeah. 33, mga ganyang edad. So, I feel like, ano ba, like, as a girl, ano ba yung parang pinaka, like, late na when it comes to, like, let's say, kasi pag manganganak, anong age? Well, I'm not sure sa pinaka-late, but they said na bumababa na yung chance at 25. 25? Yeah, like doon na siya nagsa-start mag-decline. Pero Oh my God. okay pa rin siya. It's still healthy. Pero nagde-decline na siya doon. Tapos Oh. like 30 yan, pababa na siya ng pababa. 35, high risk na siya. High risk meaning hindi ka na mabubuntis? Like or... high risk, pag nabuntis ka, risky na siya. risky yung pagbubuntis Yeah. mo. Hindi Okay. na siya ganun ka-healthy na kung ano-ano na yung pwede mong gawin. Kasi pag at 20, 25, bata pa, so alam mo yun, okay pa eh. Healthy ka pa, makaka-work ka pa or whatever. Sabi nila pagka time ng mga 35, medyo mahirap na siya. Sensitive na yung, Yeah. parang maselan na yung pagbubuntis mo. That's what I heard. Okay. Pero hindi naman siya yung tipo na pag nagbuntis ka ng age ng mga 35 and above, mas prone ka na sa mga miscarriages or hindi na? Yeah, pwede rin. Okay. Pero, So risky na siya. yeah. So parang you have to be very careful. Yeah. Pero in terms nung magiging baby mo, like, meron din ba siyang chances na magkakaroon ng defect yung baby at that age? Or I'm not really sure sa ganyan, sa mga defects or kung ano mang like sakit ng baby. yeah. Pero I would say na mas mataas na yung risk kasi yung mga diabetes, yung mga eclampsia. Yeah. Pagkatanda kasi ng body ng mother. Kasama yun sa... Yeah, I feel like makaka-apekto siya sa baby sa like, I don't know, nutrients or Yeah. I'm not Okay, sure. okay. Okay, medyo na off track tayo dun, but yeah, actually, that's actually a good point. So ngayon, sa tingin mo, dapat bang hiwalayan ni ate girl? Kasi yun yung tanong niya sa last like, sabi niya, kung dapat ba niyang hiwalayan yung jowa niya, gawa ng nonchalant Yeah. Sobrang nonchalant, wala nang ginagawa. well, yung iba, sasabihin nila, hiwalay mo na. Oo. It's so easy to say it. Yes. Diba? It's so a lot- easy. it's a lot harder than... Yeah. than Pag the i-judge mo yung tao, sabihin ng mga tao, hiwalay mo na yan. Oh, you're better than him or whatever. Yeah. Pero, I understand si ate girl, it's not easy. 7 years. It's a long Umasa time. ka. Yeah, 7 And years. live-in partner sila, so Right? it's like parte na siya ng buhay mo. Yeah, eh. like, basically, parang best friend mo na yan. That's Kasi, true. di Yeah. ba, hindi ka Yeah. sure kung makaka-live ka without him in a sense na sanay ka kasing kasama mo siya. So, I Kumbaga wouldn't, may companionship na talaga Yeah. kayo. That's true. I wouldn't go sa hiwalay mo na ate. Yeah. For me is try to ito sabihin mo na lang dyan sa partner mo, lahat ng i-confess mo dito, that's basically what you're feeling, Oo. sabihin mo sa kanya. Tapos pag talagang wala, as in wala kang ma-receive na anything, it means He ayaw doesn't niya. care. Yeah. Yeah, ayaw niya. It means ayaw niya. Pag nalaman niya ng, nandito na ako sa gitna ng malapit na ako makipaghiwalay sa'yo. Pero wala pa rin siyang gagawin, then dun na talaga yung point na you have to leave. That's true. Yeah. Yeah. Pero if mag-try siya, Yeah. at nakikita mo na he's trying and baka mag-work kayo, then I guess, Go for it. Go Just for keep it. going. Tama Yeah. naman. Napakaganda ng sinabi ni Belay doon. Totoo naman kasi
I feel like kailangan pa rin niyang, despite the fact na sinabi nagko-communicate, I feel like they need to communicate more. Yes. Kasi nga 7 years is a long time. And Yeah. like sabi ni ate girl na nag-confess, ayaw niyang bumalik sa parents niya, may binabayaran pa silang sasakyan, and all that stuff. And sobrang hirap mag-start ng bago kasi magbibuild ka ng banibagong pagkatao na naman. Yeah. Kasi nga, matagal mo ng companion to eh. So it's been like you guys been together for the longest time. 'Di ba? So I feel like dun din ako sa sinabi ni Ate Belay na magstay ka and then I guess ilatag mo lahat. Yeah. And if umabot sa point na wala pa rin siyang ginagawa to the point na parang nasa limit ka na, then that's when you can decide whether you wanted to leave or not. Pero at least, hindi mo pinipili yung option na mag-cheat. Yeah. Yun. Yeah. Yun yung magandang part eh. So, punta na tayo dito sa takeaway natin. So, unahan ko na. Communication is a huge thing, you know, which is good na meron silang ganun. Kasi lahat na, sabi nga nung boss ko, sabi sa akin, it's better to have more communication than you are short of it. Yeah. Kasi parang mabuti ng marami kang sinasabi or kino-communicate as opposed to laging short so hindi kayo magkaintindihan. So that's better. And isa pa is know your worth. 'Di ba? Kasi minsan, like alam ko sinasabi namin dito ni Ate Belay na mahal mo. So you have to stay but not necessarily all the time. So parang alamin niyo yung worth niyo kasi alam niyo naman at the end of the day we all deserve better. So yun. Ikaw Ate Belay, That's true. anong takeaway mo? Ako dun pa rin sa communication at wag kayo mag-filter. When you communicate, Transparency. yeah, wag mong i-filter out, ma-hurt siya or ma-hurt kung sino, or hindi mo sure kung ano maging reaction niya sa sasabihin mong to, just say it. Yeah, you have to make those hard conversations. Tama yun. I like that Yeah, one. kasi para siya din, magiging siyang comfortable in saying kung ano talaga yung nafe-feel niya. Nararamdaman. Tama. So kung ano man yung mapag-usapan nyo doon, Say it. yeah, like make it work. Kung make it work in a way na hindi mo nagustuhan yung sinabi niya and I think hindi kayo compatible, then you make it work na wala siya sa buhay mo. Yeah. Meron pala kayong, mahal nyo pala isa't isa and you wanna try parang iayusin yung relationship nyo, like make it work. Kung ano man yung sinabi niya, change it. Kung ano, kung may mali man siyang sinabi, kumaga tungkol sa'yo, tungkol sa relationship nyo, try to change it, compromise. Yes, So, yun tama. yun. Give So, and yung- take, yeah. tama. Ang ganda. Ang ganda sinabi ni Ate Bella, wag niyo i-filter, wag niyo i-sugarcoat. Kung yun yung nararamdaman niyo, go for it, di ba? Yeah. And wag niyo kakalimutan, guys, biological clock, hindi body clock, okay? Yung yung biological clock ng isang babae ay actually nagde-decline from the start of 25. So, kung kayo as a guy to, mapanood man to ni guy na 39 years old or other guys out there, be mindful na yung mga babae is, they all, like nag-aantay lang naman yung mga yan eh. Kung gusto nilang, kung seryoso na kayo at sure na kayo, gusto rin nilang mag-settle kasama kayo and pag-usapan nyo yan. Para hindi kayo yung nanguhula and alam nyo yun, hindi kayo nag-aaway. Yun lang, pero at least maganda yung confession natin na hindi siya malaswa this time. Wow, and, I know. Yeah, So kaya nakakatuwa. Anyway, dadagdag ka pa, Ate Bella? Wala na. Again, thank you for tuning in. This is your host, Erwin. It's your girl, Isabel. Until next time, peace.